Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Dito po sa ating channel na ito, Kababalaghan PH. Side channel po ng ating Mundo ng Misteryo main channel. Mga mahal naming kaibigan, pakinggan po ninyo ang buong kwento, pangkababalaghan na akin pong inihanda para po sa inyo. Pakinggan po ninyo ang kwentong ito. Ito po ay masyadong mahaba, pagtiisan lamang po ninyo. Ngunit napakaganda ng mga kwento rito sa ating channel nito, Kababalaghan PH. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para po lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga upload. Heto na po ang buong kwentong pangkababalaghang inyo pong mapapakinggan. Ang mga kwentong inyo pong mapapakinggan sa channel na ito ay mga kwentong hango sa totoong buhay at karanasang ibinahagi ng ating mga masugid na mga tagapakinig. Sinadya lamang po naming ibahin ang pangalan ng mga tao sa kwento para na rin sa kapakanan ng tigmagkabilang panig, at maging ang eksaktong lugar ay hindi po namin binanggit sa kwentong ito. Hinihiling lamang po namin sa lahat na sana po ay maging bukas ang ating puso't isipan at lawakan ang ating pangunawa. Higit sa lahat, irespeto po natin ang kani-kanyang paniniwala ng bawat isa sa atin. Yun lamang po, umpisahan na po natin ang ating kwento dito sa mundo ng mga misteryo at kababalaghan. Magandang araw po, Sir Jess, at sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Palabyo, at katulad ng ibang nagbahagi ng kanilang mga kwento sa inyo pong channel, ay meron din po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo na may kinalaman sa mga kwentong kababalaghan at misteryo ng mundong ating ginagalawan. At upang lubos po ninyong maunawaan ang lahat, narito po ang umpisa ng aking kwento. Alam po nating lahat, Sir Jess, kung ano ang bisa ng tinatawag nilang mutyang nakukuha sa gabi, at kung ano ang nagiging bisa nito sa sino mang taong nagtataglay nito. Subalit bukod sa masasabing isa ito sa pinakamabisa at pinakamalakas na mutya sa lahat ng mga mutya, ay mabisa rin itong gamot sa anumang sakit. Nagsisilbi rin itong pampalipas ng gutom sa sino mang taong walang kakayanang bumili ng bigas o matatawag na kapos sa pamumuhay. At ang sino mang taong nagtataglay nito o ng mutya ng sagabi ay magkakaroon ng hindi pangkaraniwang kakayahan. Hindi siya maaaring mabasa ng ulan. Hindi kayang tablan ng mga matutulis na mga bagay sa katawan. At hindi babaon sa kanyang katawan ang anumang bala ng baril sa dahilang katulad ng dahon ng sagabi. Sa tuwing ito'y nababasa at napapatakan ng ulan, ay dumudulas lamang ito sa dahon ng gabi. Literal na hindi nababasa ng ulan ang mga dahon nito. Ngunit alam nyo bang may katapat, Sir Jess, ang mutyang ito na isa ring uri ng mutyang nabibilang sa isa pang pinakamabisang mutya. Maging ako man po, Sir Jess, ay hindi makapaniwala sa aking nasaksihan noong nakita kong si Tito Efren na nagtataglay ng mutyang sa gabi ay nasa sabungan. At kung ano ang mutyang ito, naggumapi at kumontra sa isang sabongerong may mutyang sa gabi na kanyang ginamit sa kanyang alagang panabong. Pakinggan niyo po ang kwentong ito hanggang sa dulo. Kasagsagan o kalakasan pa noon, Sir Jess, ni Tito Efren ng pagiging sugapa sa alak. Wala itong sinasanto, may kaharap man sa inuman o maging siya lang. At ang kanyang bisyong ito ay kanya pang sinabayan ng paninigarilyo, kung saan ng mga panahong iyon, Sir Jess,
ay ang tanging inaasahan lamang ng kanilang mga magulang na pinagkukunan ng pagkain sa araw-araw ay ang mag-uling ng mga kahoy at ang magkopras. Sa maliit na lupain sa bundok na minana ni Lolo sa kanyang mga namayapang mga magulang, ang totoo po, Sir Jess, ang kanilang baryo na sakop ng Cebu ay malapit sa bundok at malapit din sa karagatan. Tipikal na baryo. Sa probinsya kung ito'y ilalarawan, mga kabahayang gawa lamang sa anahaw ang bubong at kawayang pinagdikit-dikit naman ang siyang nagsisilbing dingding at sahig. Simpleng bahay, simpleng baryo, at may simpleng pamumuhay, subalit mayaman sa lahat ng yamang makikita at makukuha sa karagatan at kabundukan. Yan po, Sir Jess, ang probinsya o baryong aking kinamulatan noon, at itong si Tito Efren, ang sumunod na kapatid ni Itay Gaudi, kasama ang kanyang 5 mga kaibigang, mga katulad niyang mga lasinggero, ay kung saang-saang baryo itong si Tito Efren nakakarating para manghanting ng mga chikiting, tumayo para sa mga libreng inuman at pulutan. Lalo na kung araw ng piyesta, higit sa lahat ay ang sumama sa kanyang mga kaibigang mahihilig sa sabong. At ang totoo po niyan, Sir Jess, sa edad ko noong 13 anyos, ay masasabi kong saksing buhay ako sa bisyo ni Tito Efren kung papaanong sabunin o sirmonan si Tito Efren ni na Lolo Paustin at Lola Kulasa, dahil sa palagi na lamang silang naipatatawag sa aming barangay hall ng aming mga kababaryong kanilang naagrabyado, dahil sa mahilig silang magnakaw ng kanyang mga kaibigan ng kung ano-anong katulad ng palay, lukad na nasa kuprahan at kung ano-ano pa maipangtustos lang sa kanilang mga bisyo, lalo na bilang pangpusta sa lahat ng mga sabungang kanilang napupuntahan. Kung kaya't normal na lang siguro sa isang matinong magulang ang magalit sa kanyang anak, subalit sinong mag-aakalang ito palang si Tito Efren ay nakatadhanang mabiyayaan ng mutyang galing sa gabi na siyang magpapabago sa kanyang buhay at paniniwala sa sabong na hindi kailangan ang maayos na pagkukondisyon sa isang manok na panabong at kung ano-ano pang mga turok o gamot ang ilagay sa katawan ng isang pambatong panabong upang maging matibay at malakas ito, kundi para sa kanya, isang mutya ang kailangan ng isang magsasabong para panatilihin ang palagiang pagkapanalo o swerte sa sabong. Pagkatapos na sabunin ng sabunin ni Lolo at Lola, maging ni Itay Gaudi, itong si Tito Efren, ay umalis ito sa kanilang bahay ng mga 3:00 ng hapon. Bitbit ang kanyang itak at iilang mga kasuot ang kanyang inilagay sa maliit na sako ng baga. Masama ang kanyang loob na umahon ng bundok upang doon magpalipas ng sama ng loob sa kanyang mga magulang. Ganyan ka palagi, Tol. Pag pinagsasabihan at sinasaway nila inay at itay, hindi mo inisip na ikaw din ang makikinabang ng lahat para sa'yo din ang kanilang mga payo. Inis na pahabol na wika sa kanya ni itay, subalit hindi man lamang ito sumagot at lumingon sa kanila. Sa halip ay nagpatuloy ito sa kanyang ginagawang paglalakad at sa isang maliit na kubo-kubong merong lutuan, gasirang may gaas at may ilang kagamitang pangkusina na malapit sa kanilang pinag-uulingan ni na Lolo at Itay, ay doon siya nagpasyang magpalipas ng sama ng loob. Sinilip niya muna ang ilalim ng lababong gawa sa kawayan kung naroon pa ba ang kanyang itinagong kalahating buti ng alak, at nang kanyang matiyak na naroon pa ito, ay mabilis siyang kumuha ng 2 baso upang paglagyan ng tubig at ng alak. Tumagay siya, Sir Jess, ng mismong hapong yon, at ang tanging pulutan niya ay ang usok ng sigarilyong kanyang dala at ang sipol, habang kanyang inaalala ang mga sinabi sa kanya ni Lolo, Lola at Itay. At nang kanyang maubos ang bahaw at panis na nasabing alak, ay nakaramdam siya ng paghapdi ng kanyang sikmura.
Sinyalis na siya'y nakakaramdam na ng gutom, hinugot niya ang kanyang matalas na itak sa kalubang nasa kanyang tagiliran upang bumunot ng balinghoy. Subalit nabigo siya dahil sa wala siyang makitang malalaking balinghoy mula sa punong kanyang binunot. Iginala niya ang paningin sa paligid ng mga sandaling yon habang nag-iisip kung ano ang pwede niyang lutuin upang magsilbing pagkain niya. At hapunan ng mga oras na yon hanggang sa may nakita siyang malalapad at berdeng mga dahon, at ang dahon na yon, Sir Jess, ay ang dahon ng gabi. Nilapitan niya ito at inumpisahan ng bunutin, subalit sa ikalawang gabi ay medyo hirap siyang ito'y bunutin. Diniinan pa niya ang lupang kinababaunan nito at naramdaman niyang malambot naman ang lupa. Tumayo siya ng tuwid at bumuelo. Inipon ang kanyang lakas at humigop ng hangin. Lumobo ang kanyang pisngi dahil sa naipong hangin doon. Bumilang pa siya ng 3 bago niya ito binunot. Subalit napautot na lamang siya, pero hindi pa rin siya nagtagumpay na ito'y bunutin. Nagtaka siya at halong pagkamangha dahil papaanong hindi niya ito magawang bunutin. Sa inis niya'y mabilis niyang hinugot ang kanyang itak. Iway nasiwas niya muna ito sa paligid bago niya ito buong puwersang itinaga sa mismong lupa malapit sa pinakang katawan ng gabi. At mas lalo pa siyang nagulat at kamuntik-muntikan pang madisgrasya ng kanyang mismong sariling itak dahil sa halip na ito'y bumaon sa lupa upang maputol ang mga ugat ng gabi, ay tumalbog lamang ito na kung ito'y ilalarawan, Sir Jess, ay parang tumama ito sa goma o gulong ng sasakyan at dumulas pa ang pagkakahawak niya sa hawakan ng kanyang itak, dahilan ito'y kanyang mabitawan. At nakita niya pang pumaikot-ikot pa sa ere sa itaas niya ang kanyang itak bago ito bumulusok sa mismong tapat niya. Mabuti na lamang at mabilis niya itong nailagan. Bumaon sa lupa ang kanyang itak at nahirapan pa siyang ito'y alisin. Anong kababalaghan ito? Hindi kaya lasing lang ako? Nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan. Teka lang. Ang usap-usapan tungkol sa mutya ng sa gabi. Hindi kaya nauutal pa niyang wika sa kanyang sarili. Ibinalik niya sa kanyang kaluban ang kanyang itak pagkatapos niyang alisin ang putik na nasa talim nito. Pagkatapos ay kinakabahan siyang nilapitan ang naturang gabi. Lumuhod siya sa lupa at gamit lamang ang kanyang kamay at daliri ay inumpisahan na niya itong dahan-dahang hinukay upang makuha ang laman nito. Muli na naman siyang nagtaka dahil sadyang napakalambot ng lupa hanggang sa siya'y nagtagumpay na makita at makuha ang laman ng nasabing gabi. Ngunit nang akmang kanya na itong ilalagay sa palangganang may tubig upang hugasan, ay meron na naman siyang napansing isang maliit at kahugis din ng bunga ng gabi. Medyo maitim ito at parang matigas, at ito'y nakadikit sa mismong laman ng gabi at binabalot ito ng putik. Mutya! Isa itong mutya na sinasabi at naririnig ko sa mga inuman. Mutya ng sa gabi. Totoo ang mutya. May mutya na ako. Halos mapatalon si Tito Efren ng mga oras na yon habang binabanggit niya ang mga katagang yon. At katulad ng kanyang mga naririnig na mga kwento o usap-usapan sa mga inuman tungkol sa mutya ng sa gabi, ay kumuha siya ng suka sa kanilang kusina sa kubong yon. Inalis niya ang mga putik na bumabalot o pumoprotekta sa naturang mutya ng gabi at inilagay niya sa palara. Pagkatapos ay mahigpit niya itong ibinilot. Naglagay siya ng suka sa maliit na mangkok at pagkatapos ay inilagay niya ng dahan-dahan ang mutyang yon. Nang bigla na lamang bumula ng bumula at bumukal ang sukang yon at nagkaroon pa ng kaunting lamat ang maliit na mangkok. Mabilis itong ibinubo ni Tito Efren at dinampot agad ang mutya, at isa lamang ang nasa isip niya noon, totoong mutya ang kanyang nakita at nakuha
na ipinagkaloob sa kanya. Nang oras ding yon ay tila hindi na siya nakaramdam pa ng gutom. Pakiwari niya na wala ang matinding gutom na kanina lang ay nararamdaman niya at napalitan ng labis-labis na tuwa. Gamit ang kanyang itak na alagang-alaga sa hasa ay pinunit niya ang isang telang itim at doon niya inilagay ang maliit na batong hawig sa bunga ng gabi na siyang mutya. At sa halip na gawin niya itong kwintas ay naisip niyang sa kanyang kaliwang hita na lamang itali ito upang hindi mapansin ni numan. Pagkatapos niyang gawin yon ay umuwi siya pabalik sa mismong bahay nila lolo at lola. Sa daan pa lamang ay kakikitaan na itong si Tito Efren ng matinding kasiyahan hanggang sa mapadaan siya sa isang sapa kung saan medyo malakas ang pagragasa ng tubig. Iniangat niya ang kanyang suot na short upang lumiban sa sapa at nang siya'y nasa gitnang bahagi na ng sapa ay bigla na lamang siyang nadulas, dahilan upang mapalublob siya sa gitna ng sapa. Ngunit napansin niyang parang hindi nababasa ang kanyang balat, maliban na lamang sa kanyang suot na damit at short na natiling tuyo ang kanyang katawan na katulad ng dahon ng sagabi. Tamang-tama ito. 3 araw na lamang mula sa araw na ito ay magpepiesta na sa baryo nila Otorgado. Masusubukan ko sa sabong ang bisa ng mutyang ito at malalaman ko kung totoo ngang nasa mutya nakabase ang tagumpay sa sabong ng isang magsasabong. Pabulong niyang sambit sa kanyang sarili. Magsasabong ka doon sa pistahan? Aber, saan ka naman kukuha ng perang pampusta? Ni hindi pa nga natin nagagatungan ang ating mga inipong ulingin sa bundok dahil sa abala ka sa paglalakwat sa... Ang asik sa kanya ni Lolo Faustin, hindi na lamang ito pinansin ni Tito Efren. Sa halip ay nag-isip siya kung kaninong tao siya makakahiram ng malaking pera para ipampusta sa magaganap na sabong sa lugar ng kanyang kaibigan. Magsasabong ka doon sa pistahan? Aber, saan ka naman kukuha ng perang pampusta? Ni hindi pa nga natin nagagatungan ang ating mga inipong ulingin sa bundok dahil sa abala ka sa paglalakwat sa... Ang asik sa kanya ni Lolo Faustin, hindi na lamang ito pinansin ni Tito Efren. Sa halip ay nag-isip siya kung kaninong tao siya makakahiram ng malaking pera para ipampusta sa magaganap na sabong sa lugar ng kanyang kaibigan. Lumapit na rin siya sa kanyang mga kasanggang dikit at palaging katungga sa alak para magtanong. Ngunit isang tao ang kanilang itinuro sa kanya na paniguradong kanilang magiging pinanser sa sabong. Wala tol. Pero meron sana, kaya lang ay baka hindi kanya payagang makautang ng pera dahil alam naman niyang hindi ka talaga magsasabong. Palagi ka lamang kasing sumasama sa amin pero wala ka namang sariling alagang manok. Tamang luto ka lamang ng bihag. Hehehehe. Ang pabirong pagkakasabi naman sa kanya ng kanyang tropang si Tagoy habang sila ay nasa punong sampalok at nagpaplano silang 5 para sa nalalapit na piyesta sa lugar ng kanilang tropang sigado. Huwag kang malungkot tol. Sige, bukas na bukas din. Sasamahan ka namin kay Boss Calderon. Siya ang aming pinanser sa sabong. Di ba? Kilala mo siya? Siya ang nagmamay-ari ng malawak na farm sa bayan. Bigla ang wika naman ng kanyang tropang si Doso at hindi naman sila binigo nang sinasabi nilang si Boss Calderon. Sa halip ay kanya pang dinoble ang halaga ng pirang kanyang inutang. Basta't ipangako niyo lamang sa akin sa oras na kayo ay merong makasagupang may mutya o isang sabongerong may mutya, itimbre niyo agad sa akin. Malinaw mga bata? Wika sa kanila ni Boss Calderon habang sila ay nasa mismong loob ng malawak nitong bakuran, samantalang nagtataka naman itong si Tito Efren kung bakit interesado sa isang taong may mutya sa sabong itong si Boss Calderon. Ganoon din ang 5 sa kanyang mga kaibigan, maging sila man ay nagtataka din kay Tito Efren kung papaanong naging seryoso na ito sa larangan ng sabong.
Ano bang nakain mo, tol? At para bang hyper na hyper ka na makarating sa pistahan at makapusta ng sabong? Nakangising tanong sa kanya ni Nicolas habang sila ay nakasakay sa tumatakbong bangkang dimotor. Nakalimitang gamit ni Nicolas sa pangingisda at serbes na rin nila sa bawat baryong may inuman, sayawan at sultada. Samantalang tahimik lamang si Tito Efren dahil sa ayaw niyang madulas ang kanyang dila at mabanggit sa kanila at mabanggit niya sa kanila ang tungkol sa mutya ng gabi na nakalagay sa itim na tela at nakataling mahigpit sa kanyang hita. Ganoon din ang putik na nakabalot sa mutyang yon. Kumuha siya ng kaunting putik at inilagay niya sa maliit na piraso ng palara at binilot niya ito ng mahigpit upang yun ang ilalagay niya sa paanan ng manok kadikit ng tari. Isisiksik niya ito doon upang magkabisa. Pagkarating nila sa mismong baryo ng kaibigang si Gado, ay nakita nila itong abalang-abala sa pagtulong sa kanyang ama sa pagkakaliskis ng baboy na kinatay upang magsilbing handa sa piyesta. Kasama niya ang kanyang mga pinsang kalalakihan at mga tiyuhin. Nakita pa nilang nag-iihaw ang mga ito ng karning baboy habang nag-uutay-utay ng nagtatagay sa lugar ng kanilang pinagkatayan ng baboy. Maayos silang pinatuloy ni Gado nang sila'y makita nitong papalapit na sa kanilang tahanan. Ipinaghanda ng makakain at masaya niyang sinabi sa kanilang ilagay na muna sa mga bakanting kulungan na gawa sa kawayan ng dingding ang 4 na sasabunging manok na dala ng 4 niyang kaibigan. At pagkatapos nilang kumain sa kusina nila Gado, ay inaya agad sila ng kaibigang tumagay ng alak habang abalang-abala ang kanyang mga pinsan at ang kanyang tito sa pagtagtad at paghahanda ng mga rekadong gagamitin sa mga putahing lulutuin. Walang pagdadalawang isip nilang pinagdigyan ang kaibigang si Gado dahil sa isa yon sa kanilang pinakang sadya sa baryong yon. Nakaharap nila sa inuman ang 3 tiyuhin ni Gado na pare-parehong mahihilig sa sabong. Ganoon din ang ama ni Gado. Katunayan, marami silang mga nakataling mga manok na sasabungin sa loob ng kanilang bakuran. Hanggang sa ang kanilang kwentuhan at kamustahan ay nauwi sa paksa tungkol sa sabong at mutya. Medyo pinakitaan naman si Tito Efren ng gilas at liksi sa harapan ng inuman. Naging ganado siya at interesado sa paksang iyon. At ang kwento o paksa ay sumakto pang tungkol sa kung papaanong gamitin at magkabisa sa sabong ang mutyang galing sa gabi. At naglahad ng kwento ang mismong ama ni Gado at nagawa niyang magkwento habang siya'y nagtatadtad ng karne at tumatagay na rin. Narinig lahat ni Tito Efren ang lahat tungkol sa mutyang yon at sinabi pa ng ama ni Gado na bukod sa namumuong putik na bumabalot sa mutya ng gabi na pwedeng gamitin sa manok na panabong ay kinakailangan ring ibabad, magdamag sa tubig na may kaunting langis ang mutya ng gabi. At pagkatapos ng magdamag na babaran, ang tubig na may kaunting patak ng langis ang siyang ipapahid sa balahibo o buong katawan ng manok na isasabong. Halos nanlaki ang mga mata ni Tito Efren nang kanyang marinig yon, lalo na't sinabi ng ama ni Gado na ang mutya ng sagabi ay ang isa sa pinakamabisa at pinakamataas na mutya. Mapalad ang mga taong sino bang mabiyayaan ng mutya ng sagabi, lalo na kung siya ay mahilig sa sabong. Magkakaroon na siya ng proteksyon sa kanyang katawan. Magagamit niya pa sa sabong ang mutyang yon. Dinig niyang pahayag ng ama ni Gado. Bagamat dispiras pa lamang ng kapistahan doon, ngunit rinig na nila ang dagundong ng sound system na nasa covered court ng gagaling. Mga taong masasayang magkakasama sa daan at mga iba't ibang putahing niluluto sa bawat mga kabahayan. Buhay na buhay ang piyesta. Tipikal na piyestang karaniwang nagaganap sa isang probinsya.
aabutin ng 4 na araw ang piyesta at sa 4 na araw na yon, tinitiyak ni Tito Efren na magtatagumpay silang lahat at lahat ng kanilang isasabong ay mananalo. Malaking halaga ang pirang inutang nila kay Boss Calderon, kung kaya't dapat ay hindi sila mabigo sa pistahang yon. Hanggang sa ilang sandali lamang ng mga sandaling yon ay may mga dumating na mga kalalakihan at nasa 5 ang bilang nila. Bagsak ang mga balikat ng mga ito at pailing-iling pa sila. Sila pala ang mga kumpare ng ama ni Gado. Lumapit ang mga ito sa kanilang pinag-iinuman dahil na rin sa inaya silang tumagay ng ama ni Gado at ng kanyang mga tiyuhin. Isa-isang tumagay ang mga ito at naupo sa mga bakanting upuan doon. Ay nako, napakamalas paring Nestor. Halos lahat ng aming dalang panabong ay pulbos, ni hindi man lamang gumawa ng sugat sa kalaban. Pailing-iling na wika ng isa. Oo nga paring Nestor, siguro malas magtari si Uging. Yung bang magtatari, yung taga-kabilang baryo. Buweset, tabingi yata ang pagkakakabit ng tari. Tuloy pati yung perang pambili kong abono nadali. Ay. Dugsong pa ng isa na sinundan din ng iba pa sa kanyang mga kasamahan at halos pare-pareho ang kanilang mga sinasabi ng tagpong yon. Hayaan nyo na mga chong. Bukas po, sinisiguro kong mananalo lahat ng aming mga panabong. Babawi po tayo. Babawi po tayo bukas. Hehehehe. Digla ang wika naman ni Tito Efren sa kanila na siya namang ikinagulat ng kanyang mga kaharap sa inuman, lalong-lalo na ng kanyang 5 mga tropa. Ika lamang tol, bakit mo naman nasabi yan? Ang nagtatakang tanong sa kanya nang nasa tabi niyang kaibigang si Ador. Basta tol, bukas makikita niyong mangyayari ang mga sinasabi ko sa inyo. Ang dagdag pa niyang wika sa kanila, hindi niya lamang siya pinansin ng kanyang mga kainuman dahil sa inisip nilang baka nagbibiro lamang siya. At siguro dala na rin marahil ng espiritu ng alak na kanilang iniinom, kung kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa kanyang bibig, nagpatuloy ang kanilang inuman at nadagdagan pa ang alak na kanilang iniinom at puro sa sabong ang kanilang pinag-uusapan. Kinaumagahan ay maagap silang magtutropang nagising upang maligo sa ilog para mapreskuhan ang kanilang mga katawan at makainom ng sabaw ng buko upang kahit paano mawala ang kanilang mga hangover. Magkakasama silang naglakad palapit sa ilog at nagunahan pa silang tumampisaw sa nasabing ilog na yon pagkatapos nilang mabusog at magpakasawa sa malinamnam at manamis-namis na sabaw ng buko nang biglang. Teka lang tol, tuloy pren, bakit parang hindi ka nababasa ng tubig sa ilog? Nagtatakang tanong sa kanya ni Gado matapos niyang sumandok ng tubig sa ilog at inihagis niya kay Tito Efren. Maging ang 4 niyang mga kaibigan ay nagtataka rin. Mga tol, sasabihin ko sa inyo ito dahil malaki ang tiwala ko sa inyong lahat at umaasa akong hindi nyo ito ipagkakalat. Nalilitong wika sa kanila ni Tito Efren at doon na niya ikinuwento sa kanila at ipinakita ang tungkol sa kanyang nakuhang mutya ng sagabi sa unay. Nagtawanan pa ang kanyang mga kaibigan at inisip nilang nagbibiro lamang si Tito Efren. Ngunit nang sinabi nilang ilubog niya sa ilalim ng tubig ng ilog ang kanyang buong katawan o maging ang kanyang uloy, ay doon na silang lahat naniwalang totoo ang mutya ng gabing nasa hita ni Tito Efren. Kaya naman pala tol, ganoon na lamang ang tiwala mo na tayo ang mananalo bukas dahil meron ka niyan. Tol, napakapalad mo at dyan ka na tol, yayaman. May diinguwi ka sa kanya ni Doso. Mali ka dyan tol, dahil damay kayo sa aking swerte, dahil kasama ko kayo sa lahat ng sabong. Tandaan nyo, wala akong manok na panabong kahit isa man lang. Kayo
maraming mga alagang panabong at sa mga alagang panabong nyo, gagamitin ko ang mutyang ito bukas. Kaya kinakailangan ko ang tulong nyo, tol. Kulas, di ba marunong kang magtari? Sumagot naman sa kanya si Kulas at sinabi nitong hindi siya gaanong marunong magtari. Okay na yan, basta't kahit paano'y may alam ka. At ikaw naman, Utol Gado, di ba ang sabi mo noong tayo ay nagkwikwentuhan sa inuman na mayroon kayong mga tari at iba pang mga gamit sa pagtatari na naka-stack lamang sa inyo? Sumagot naman sa kanya si Gado at sinabing kinakailangan pa ng kaunting linis bago nila yan gamitin dahil sa matagal ng panahong na-stack yon. Sige, ikaw, Utol Kulas, ang magsisilbing magtatari sa ating mga panabong. Tandaan niyo ang sasabihin ko, mga utol. Sa oras na tatarian na ni Utol Kulas ang ating pambato sa sabong, ay kinakailangan niyo akong paikutan at isisiksik ko sa paa ng manok katabi ng tari ang sapin o mutyang ito. Itong maliit na binilot na palarang na naglalaman ng kaunting putik na aking nakuhang nakabalot sa mutya ng gabi at kinakailangang walang makakitang ibang tao sa tuwing ito'y akin ang isisiksik sa paanan ng manok. Ang mahabang pagkakasabi niya sa kanila, pagsang-ayon naman ang itinugon sa kanya ng kanyang mga kaibigan dahil mabilis nilang naintindihan ang mga sinabi sa kanila ni Tito Efren. 4 na araw tayong magkakamal ng pera sa sabungan. Ang pagmamalaki niyang sabi sa kanila, salamat, tol. Tunay kang kaibigan. Hindi mo inilihim sa amin ang tungkol sa mutyang yan. Makakaasa ka, tol. Atin-atin lang yan. Uwi ka sa kanya ni Tagoy. Ganoon din ng iba pa sa kanyang mga kaibigan. Wag na wag niyo itong ipapaalam kahit kay Boss Calderon. Ang paalala niya pa sa kanila at pagkatapos noon ay bumalik na agad sila sa tahanan ni Gado upang maghanda ng kanilang mga sarili. Ipinagpaalam ni Gado sa amang si Mang Nestor na si Kulas ang kanilang magsisilbing magtatari gamit ang kanilang sariling pag-aaring mga tari. Sa unay, umayaw pa ito at parang wala itong kumpiyansa sa kakayanan ni Kulas. Subalit nang maalala nitong ang lolo ni Kulas ay isang batikang magtatari noong nabubuhay pa ito, ay napapayag na rin si Mang Nestor. Kung sa bagay, mga iyo, kung si Uging ang magtatari sa ating mga panabong, mas maigi pa nga ikaw na lamang, Kulas. Hala, sige, linisin niyo muna ang mga taring yan at iba pang mga kasama niyan at maya-maya ay parating na ang ilan sa ating makakasama sa sabungan. Kung sa bagay, mga iyo, kung si Uging ang magtatari sa ating mga panabong, mas maigi pa nga ikaw na lamang, Kulas. Hala, sige, linisin niyo muna ang mga taring yan at iba pang mga kasama niyan at maya-maya ay parating na ang ilan sa ating makakasama sa sabungan. Sabik nilang pinagtulungang anim na linisin ang mga tari sa pangunguna ng higit na nakakaalam na si Kulas. At mabilis nila itong nagawa ng maayos hanggang sa pagkatapos nilang makakain ng pananghalian ay magkakasama na silang pumuntang sabungan. Ang sabungan na nasa bakanting lote at malapit lamang sa tabing dagat at may ilang distansya sa kanilang pampublikong sementeryo. Doon nakapwesto ang kanilang sabungan na pinagtulong-tulungang gawin ng lahat ng mga magsasabong sa kanilang baryo at nakatulong pa nga sa paggawa ng sabungang iyon silang magtutropa. Nasa kaliwang bulsa ng maong ni Tito Efren ang may kalakihang perang inutang niya kay Boss Calderon at nasa kanyang kanang bulsa naman ang binilot o pinilipit ng mahigpit na maliit na palarang naglalaman ng putik galing sa mutyang gabing mahigpit na nakatali sa kanyang kaliwang hita. Kasama nila ng hapong yon ang 5 sa mga kumpare ni Mang Nestor na kanilang mga nakainuman noong mga nakaraang araw at si Mang Nestor at bitbit ng kanyang 5 mga kaibigan at ni Mang Nestor ang kanilang mga panabong. Hindi pa man sila lubusang nakakalapit sa sabungan ay malinaw na nilang naririnig
ang ingay sa sabungan, ingay na pangkaraniwang naririnig sa mga sabungan. Kaya naman pala ganoon kalakas ang sigawan ng mga taong nagsisiksikan sa labas ng bakod ng sabungan dahil sa meron na palang dalawang mga mandirigmang mga manok na panabong ang kasalukuyan ng nagigirian at nagdidikdikan sa loob ng sabungan. Dinig na dinig nila ang bawat pagaspas ng pakpak ng mga ito. Isang abuhin o sarab kung tawagin at isang binabaeng kulay pula o mayahin. Kitang-kita ng lahat, maging nila Tito Efren, kung papaanong pinalo ng pinalo ng binabaeng mayahin ang abuhing sarab. Lumagapak ito nang bumagsak sa lupa matapos itong tamaan ng tari sa kanyang kilikili. Walang habas itong pinalo ng pinalo ng binabaeng mayahin. Huli na nang ito'y pigilan at ilayo ng sentensyador dahil paunti-unti nang lumuyloy ang ulo ng abuhin o sarab na panabong at nalagutan na ng hininga. Pagkamangha ang nooy naging larawan ng lahat ng bawat hitsura ng mga taong naroroon sa sabungan sa kakaibang liksi, tapang at galing na ipinamalas ng binabaing mayahing pag-aari pala ng bantog o kinikilala at respetadong si Don Pakundo. Isa itong mayamang taong mahilig mag-alaga ng mga manok panabong at higit sa lahat ay ang magsabong. Subalit kahit pa'y ganoon kayaman, itong si Don Pakundo ay wala itong inagrabyadong tao sa kanilang lugar o sa kanilang mismong bayan na sakop din ng Cebu. Katunayan, mahilig itong mamahagi ng tulong sa mga kababayan nitong nasa lanta ng bagyo at kung ano-ano pa gamit ang kanyang sariling salapi. Sa madaling salita, kabilang siya sa mga taong may busilak na pusong matulungin sa kapwa at hindi sakim sa anumang kapangyarihan at karangyaang kanyang tinatamasa. Idiniklara na ngang panalo ang binabaing mayahin at naging ugat yon ng biglaang pagbubunyi ng lahat ng mga taong pumusta sa panabong ni Don Pakundo. Isang mamang may matipunong pangangatawan, may katangkaran, kahit pa'y masasabing meron na itong edad. Tadtad ng ginto ang kanyang daliri at mamahaling relos na nasa kanyang palapulsuhan. Mga gintong tunay ngang kumikislap sa tuwing ito'y nasisikatan ng araw. Pinarisan pa ng kanyang suot na mamahaling sombrerong pabilog at kasuotang formal. At makikita rin itong may 4 na mga tauhang nasa kanyang likuran. At kahit na sinong makakakita sa kanya talaga namang hindi maiiwasang mamangha sa kanya. At isa na nga doon, itong si Tito Efren. Ngunit ang kanyang paghanga kay Don Pakundo ay nahaluan ng inggit sa dahilang gusto niyang tumbasan ang lahat ng kanyang mga panabong sa oras na mapatunayan niyang mabisa ang mutya ng sagabing nasa kanyang pangangalaga. Pagkatapos ng salpukan ng 2 manok na panabong ay meron pang 3 mga sumunod na sultada. At pagkatapos ng 3 sultadang yon ay nilapitan sila ng sentensyador at nagtanong ito kung alin sa kanilang manok na dala ang isasabak sa bakbakan. Agara namang sumagot si Gado at sinabi niya sa sentensyador na ang kanyang dalang malatuba ang kanyang isasabak sa laban. Hindi naman doon tumutol si Mang Nestor dahil kitang-kita naman sa postura ng nasabing malatuba ang kisig nito at kondisyon na kondisyon pa ito kung titingnan. At hindi lamang yun, Sir Diaz, naka-4 ng panalo ito. Hinawakan ito ng sentensyador at mabilis na inihanap ng kanyang makakatunggali hanggang sa merong isang dayuhang magsasabong na naroroon na merong dalang manok ang nagsabing, "Ako, itong aking panabong na isang bulik ang itatapat ko diyan sa inyong malatuba." Pasigaw na wika ni Mang Silvestre, isa sa mga kilalang sabungerong may dalang sapin o mutya para sa kanyang panabong. Mang Silvestre, Mang Nestor,
okay lang po ba sa inyong anak na ang bulik ni Mang Silvestre ang itatapat sa inyong malatuba? Ang tanong sa kanila ng sentensyador, samantalang makikita namang seryosong nakatingin sa kanila ang Kristo ng sabungan. Katabi, si Don Pacondo at ang apat niyang mga alalay na parang hinihintay lang din ang kanilang magiging tugon sa tanong ng sentensyador. Mabilis namang pasimpleng kinalabit ni Tito Efren itong kanyang kaibigang si Gado at kanya pa itong kinindatan nang ibaling sa kanya ni Gado ang kanyang paningin. Sige po, pumapayag po ako. Tensyonado at pawisang pagkakasabi ni Gado. Sigurado ka ba, anak? Gado, baka naman nabibigla ka lamang. Kilala mo ba yung taong makakabangga mo sa sabong? Siya si Silvestre, anak, ang kilalang magsasabong. May sapin o mutyang inilalagay sa kanyang mga panabong. At siya rin ay isa ring mahusay na magsasabong. Kaya't habang maaga pa, anak, ay may oras ka pa para umatras. Ang paalala sa kanya ng amang si Mang Nestor, subalit mas nangibabaw sa kanyang isip ang kakaibang nasaksihan niya at hindi pangkaraniwang kakayahang nakita niya kay Tito Efren, kung kaya't hindi siya nagpasindak. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki sa direksyon ng sentensyador at sa Kristo at kay Mang Silvestre, simbolo na tuloy ang laban hanggang sa naghiyawan na ang mga meron at mga apostador, dahilan upang maging abala ang Kristo sa pag-aayos ng pusta, at nakita pa nilang pumusta sa kanilang panabong na isang malatuba ang respetadong si Don Pacondo, at may kalakihan ang pirang kanyang ipinusta, at naging dahilan yon upang makaramdam ng panlalamig ng kanyang katawan si Gado at pangangatog ng kanyang tuhod. Nahihiya siyang baka masayang lang ang pirang ipinusta. Ang perang ipinusta sa kanyang panabong ni Don Pacondo, higit sa lahat ang tiwala nito sa kanilang mga panabong. Nasa ganoong sitwasyon na sila nang bigla na lamang may tumapik sa kanyang balikat at nagsabing, "Huwag kang magulumihanan o mag-alala, tol. Hindi tayo bibigoyin ng ating mutya. Nakita mo naman siguro kung papaanong tumulas lang sa katawan ko ang tubig galing sa ilog. Ganoon kalupit ang mutyang galing sa gabi, tol." Pabulong at paniniyak na pagkakasambit sa kanya ni Tito Efren, sabay abot nito ng maliit na palarang na kabalot at naglalaman ng kapirasong putik na nanggaling sa mutyang kanyang nakuha. Iniabot niya ito ng pasikreto sa kaibigang si Kulas na nooy makikita ng kasalukuyang nanginginig ang tuhod at mga kamay habang kanya nang sinisipat ang taring kanyang ikinakabit sa paanan ng panabong na isang malatuba. Maayos niyang isiniksik sa paanan ng manok ang nasabing mutyang yon bago niya iniabot ang panabong na malatuba sa kanyang kaibigang si Gado na siyang magbibitiw sa kanyang pag-aaring manok na panabong sa gitna ng ruweda. Ganoon din ang ginawa sa kabilang dulo ng sabungan. Abalang-abala ring nagkakabit ng tari si Mang Silvestre at meron din siyang ikinabit at isiniksik na mutya o sapin sa kanyang bulik, at ito'y nakabilot din sa maliit na bahaging ginupit na palara. Ang mutyang yon ay ang kuko ng pusang kanyang nakuna ng mutya. Ang totoo po niyan, Sir Jess, ng mga tagpong yon ay malakas talaga ang kutob nila Mang Nestor, maging ng kanyang mga kasamahan at ng iba pang mga taong nasa sabungan, na magiging kulilat lang ang kanilang malatuba laban sa bulik ni Mang Silvestre. Bukod pa doon, Sir Jess, ay dalubhasang dalubhasa itong si Mang Silvestre kung maglagay ng tari sa kanyang mga manok na panabong. Kung ikukumpara kay Kulas na magpasa hanggang sa nooy ay nanginginig pa rin sa matinding nerbiyos na kanyang nararamdaman, dahan-dahan ang ipinagharap ang dalawang manok na panabong
Ngunit muli pang nagsalita ng pasigaw ang Kristo kung sino pa ang gustong humabol ng pusta para sa panabong na isang malatuba. Bigla namang may tumugon sa kanya. Ako, kung ilan pa ang kulang sa pusta ng malatuba, ay pupunan ko. Boses yun ni Boss Calderon na nooy nasa bungad na ng pintuan ng sabungan at papalapit na ito sa grupo ni Lagado at ni Tito Efren. Kasama niya ang kanyang 2 tauhang mahilig din sa sabong. Kumusta mga iyo? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Meron palang isang magsasabong ditong may tangang mutya para sa kanyang panabong at isa pang magtatare. Hay nako, sa ibang tao ko pa nabalitaan. Ang wika ni Boss Calderon kung saan ang tinutukoy nito ay hindi si Kulas kundi ang magsasabong at magtataring si Mang Silvestre. At nagkataon pa palang siya ang makakatunggali ng inyong malatuba. Mukhang magandang laban ang aking masasaksihan ngayon. At teka lang, naito rin pala si Don Pakundo. Ang wika ni Boss Calderon sabay lingon sa kinaroroonan ni Don Pakundo. At nang siya'y makita ng namamahala ng sabungan, ay daglian siyang nilapitan ng isang tanod at sila ay pinaakyat sa kinauupuan ng Kristo upang maayos niyang makita ang sagupaan dahil nakapwesto ang mga ito sa mataas ng parte ng sabungan. Ganoon din kalupit at kilala itong si Boss Calderon kahit saang baryo ng kanilang bayan noon. Magkatabi sila sa upuan ni Don Pakundo, nagbatian at nagngitian sa isa't isa. Pagkatapos noon, sa hudyat ng namamahala ng sabungan sa nasabing sentensyador na nasa ibabang parte ng kanilang kinapwipistuhan ay inumpisahan na ngang binitawan ang kanilang mga hawak na panabong na puno ng nakakabiging katahimikan ng sabungan nang magkaharap na ang 2 panabong na parehong nilagyan ng mutya o ng sapin. Pareho muna ang mga itong pinakiramdaman ang isa't isa habang paisa-isang tumutuka sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan. Panay ang pagkahig at hindi nila inaalis ang tingin sa isa't isa nang biglang tumalon at lumipad papalapit sa malatuba ang bulik ni Mang Silvestre. Ngunit ng puntong yon ay hindi ito pinayagan ng malatuba na makalapit pa sa kanya. Sinalubong ito ng malatuba sa ere at nagpalitan sila ng pagpalo at pag-atake sa isa't isa at pagpagsak nila sa lupay. Ura-urada nilang muling pinupog ng saksak ang bawat isa. Parehong magaling at parehong ayaw papigil. Nagdikdikan sila at kung saang-saang parte sila ng ruweda nakakarating. At niwala man lang humihingal sa kanilang 2, subalit higit nakakikitaan talaga ng pagiging mabangis na parang sa pusa ang bulik ni Mang Silvestre. At yun naman talaga ang kanyang inaasahan. At iba naman yun sa paraan ng bawat pag-atake ng malatuba. Dahil balahibo lang nito ang bumabagsak at nangangalat sa lupa o sa loob ng sabungan. Subalit katakatakang nakakailang pauna ng saksak ng tari ang bulik sa kanyang katawan o sa katawan ng malatuba. Ngunit ni patak ng dugo ay wala itong inilalabas mula sa kanyang katawan. At iba naman yon sa paraan ng bawat pag-atake ng malatuba. Dahil balahibo lang nito ang bumabagsak at nangangalat sa lupa o sa loob ng sabungan. Subalit katakatakang nakakailang pauna ng saksak ng tari ang bulik sa kanyang katawan o sa katawan ng malatuba. Ngunit ni patak ng dugo ay wala itong inilalabas mula sa kanyang katawan. Muli itong inatake ng bulik. Subalit hindi man lang umilag sa kanya ang malatuba.
Sa halip ay kanya pa itong hinintay na makalapit sa kanya. Nang tuluyang makalapit sa kanya ang bulig, ay pinalo ito ng pinalo ng bulig at tinuka-tuka. Ngunit ang ginawa ng malatubay, imbis na umatake ito, ay nagpabaya na lamang ito at lumubluba sa lupa. Hindi lamang ang mga namamahala ng sabungan, ang Kristo, kung maging sina Don Facundo at Boss Calderon, ang makikitang mga nakaawang na ang kanilang mga bibig dahil sa ipinakikitang kakaibang diskarte ng malatuba laban sa bulig, kundi maging sina Tito Efren at ang kanyang mga kaibigan at ang magkakasamang magkukumparing sila Mang Nestor. Iisa lang ang laman ng kanilang mga isipan. Matatalo na sa laban ang kanilang malatuba dahil sa ito'y makikita ng nakalublob na lamang sa lupa at walang habas na pinapalo ng saksak ng bulik ni Mang Silvestre. Samantalang si Tito Efren noon ay kinabakasan naman ng pagkadismaya. Inisip niyang walang silbi at walang bisa ang nakuha niyang mutya galing sa gabi. Ganoon din sila Mang Nestor. Yan ang habang sinasabi ko. Umpisa pa lang anak. Pero hindi kayo nakinig. Panunumbat pang sabi ni Mang Nestor sa kanila. Paglayuin nyo na! Paglayuin nyo na ang dalawang yan! Talo na! Talo na yung malatuba! Tingnan nyo! Hindi na gumagalaw pa! Paktay na yata yan! Yoho! Panalo ako! Dinig nilang pasigaw at pangungutya na wika ng isang mga taong pumusta sa bolek ni Mang Silvestre. Akma na sana itong paghihiwalayin ng sentensyador nang napansin niyang gumagalaw pa at parang buhay pa ang malatubang nakalublob sa lupa at ang isa pang labis niyang ikinamangha ay parang nasa lupang may kaunting namumuong putik. Ito nakalublob. Napansin din niyang ni kahit kaunting dugo sa kanyang katawan ay wala siyang maaninag na natiling tuyo. Ang balahibo nito nang bigla na lamang itong tumayo. Pumutak-putak pa ito at sinunggaban ang bulik ni Mang Silvestre dahilan upang mapatalon at mapatakbo ang sentensyador papalayo sa dalawang manok na nagsasalpukan. 3 palo lang ang kanyang ibinigay at ibinaon sa bulik ni Mang Silvestre. Una ay sa parting kaliwang kilikili, pangalawa ay sa puwitan, at pangatlo ay ang pinakang huling tama nito na siyang nagpabagsak sa kanya ay ang bumaong tari at halos tumagos sa liig ng bulik. Sa liig ng bulik ni Mang Silvestre ng puntong yon, Silvias, ay halos mangisay. Sa matinding pagkadismaya, itong si Mang Silvestre, hindi niya sukat akalaing sa isang baguhan at binatang magsasabong at magtatari lamang siya matatalo at mapapahiya. Samantalang naging larawan naman ng pagtataka ang magkakasamang magkukumparing sila Mang Nestor. Ganoon din ang 5 kaibigan ni Tito Efren na puno ng pagtataka at mga katanungan ang kanilang mga isipan. Paanong natalo ng isang malatuba ang tanyag at bitiranong magtatari at magsasabong na si Mang Silvestre? Kaagad namang idineklarang panalo ang malatuba ni Gado at pagkatapos nilang alisin ang tari ay pasimpleng kinuha ni Tito Efren ang sapin o mutyang kanyang inipit sa paanan ng malatuba. Ganoon din si Mang Silvestre, pailing-iling pa ito habang kanyang tinititigan ang mutyang kuko ng pusa at pagkatapos ay kanya itong ibinagsak sa lupa at kanya itong inapakan ng makailang beses. Pagkatapos na itong ibagsak sa lupa na parang kanya pang sinasabing wala na itong silbi. Magtapat kayo. Lalo ka na, Gido. Sabihin niyo nga sa akin, anong meron? O ano ang inyong inilagay sa malatuba? At bakit nagawa niyang gapiin ang bulik ni Silvestre? Dahil ang totoo ay wala pang nakakatalo sa kanyang mga tinariang mga panabong. At ngayon pa lamang nangyari ito. Kaya isa itong malaking kahihiyan
para sa kanya. Lalo na't isang bagitong magtatari lamang na katulad mo, Kulas, ang gumawa nito sa kanya. May diin, ngunit pabulong na tanong sa kanila ni Mang Nestor. Nagkatitigan muna silang magkakaibigan habang sila ay nasa mismong tapat ng malaking punong nasa labas ng sabungan. Akma na sanang sasagot si Guido sa kanyang ama nang sa hindi inaasahan at hindi maipaliwanag na pangyayari, Sir Jess, ay bigla na lamang may sumulpot sa likuran. Sa likurang bahagi ni Mang Nestor, isang matandang lalaking uugod-ugod, kulubot ang balat, mahaba ang kulot-kuloting buhok at merong hawak na isang tungkod. Ang mutyang galing sa gabi, at ang putik na siyang nakabalot sa mutyang iyon ang siyang ginamit niyo upang talunin o kontrahin ang mutyang galing sa kuko ng pusa. Mahusay! Magaling ang ginawa mo, iyo! Uwi ka ng matandang lalaki, sabay titig nang makahulugan kay Tito Efren. Ikinagulat nilang lahat yon. Mabuti na lamang at nagkataong medyo may distansya sila sa karamihan ng sandaling yon. Namilog naman at nanlaki ang mga mata ni Tito Efren dahil sa labis na pagtataka nang marinig niyang sabihin yon ng matandang lalaking uugod-ugod. Mabilis niya itong nilapitan at inakbayan, pagkatapos ay inaya niya itong palayo sa kanila at sinabihan niya ng pamulong ng mga katagang, "Lolo, ano bang sinasabi mo?" "Heto, Lolo, may pera ako dito." "O ito, at medyo malaki-laki ito. At nasisiguro kong sapat na yan para ikipot mo ang iyong bibig. Bilis, layas!" Buweset, tinitigan muli siya ng makahulugan ng naturang matanda bago ito umalis at naglakad palayo sa kanila. Pagkatapos noon ay pangisi-ngisi pa siyang bumalik sa kanyang kasamahan at sinabi niya sa kanilang huwag na lamang intindihin at paniwalaan pa ang mga sinasabi ng matandang pulubing yon. "Efren, kung totoo man ang sinasabi ng matandang yon, at kung ikaw nga ang tinutukoy niyang may mutyang galing sa gabi, ay kinakailangan mo yang pakaingatan niyo at huwag na huwag mong gamitin sa kasamaan at kasakiman." May paalalang sabi sa kanya ni Mang Nestor. "Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Nestor?" "Efren, papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Sa ipinakitang laban ng Malatuba kanina, ay isa lang ang nasa isip ko. At yon ay kung ano ang sinabi kanina ng matandang yon. Sapagkat yon ang kutob ko kanina pa. Alam kong meron kang mutya na galing sa gabi. At kung papaano mo ito nakuha, ay hindi ko naaalamin pa. Pero ang masasabi ko lamang sa iyo, iyo, isa ka sa maswerteng taong biniyayaan sa panahong ito ng ganyang mutyang. Isa sa pinakamalakas na mutya. Bibihira itong ipagkatiwala at ipagkaloob ng kalikasan. Unang sino mang nagmamay-ari nitong mga engkanto. Kaya sana naman, gamitin mo yan, iyo, o ang mutyang yan. Sige na, tayo na at baka may susunod pang sultada." Sa mga sinabing yun ni Mang Nestor, ay tuluyan na ngang ipinaalam ni Tito Efren sa kanila at ipinakita ang mutyang galing sa gabi na nasa kanya. Ganoon din ang putik na ibinilot niya sa maliit na piraso ng palara. "Makakaasa ka, iyo, na tayo-tayo lang ang makakaalam nito. At tinitiyak ko sa iyong hindi ka nagkamali ng mga taong sinamahan sa sabungang ito, Efren." Muli pang sabi sa kanya ni Mang Nestor. Muli pa silang nagsabong ng 3 beses ng araw ding yon ng pistahan sa lugar nila Guido. At kagaya ng nauna, nagtagumpay sila sa bawat manok na pinili ni Tito Efren at kanyang nilagyan ng mutyang galing sa putik na kanyang nakuhang nakabalot sa mutya ng sagabi. Ng mga panahong yon ay naging mabilis ang pagpasok ng pera kay Tito Efren. Nagkaroon siya ng sariling ari-arian, mga lupa
Sa kabila ng kanyang pagiging binata, palagi siyang nakakasama sa bawat lugar na kanilang pagsasabungan. Sinamang Nestor at ang kanyang 5 mga tropa, binabad niya sa tubig na may kaunting langis ang mutya ng sagabi at kanyang ipinapaligo sa bawat panabong na kanilang isasabak sa digmaan. Walang palaso, mabisang mabisa, garantisado at nagmimistulang dumudulas lang ang tari ng kalabang manok sa kanilang mga panabong sa tuwing ito'y tumatama sa katawan ng kanilang panabong. Nagpakasasa sa karangyaan at katanyagan itong si Tito Efren noon, at kung sino-sinong mga babaeng kanyang nagugustuhan ang kanyang ikinakama. Nagkaroon siya ng sariling farm, mga alagang panabong na talaga namang masasabing high quality at hindi basta-basta ang tindig. At ang presyo noon, sasakyang bangkang pandagat at kabayong kanilang sinasakyan sa tuwing sila ay sasabak sa bawat lugar na kanilang pagsasabungan. Mga tauhang tagasunod sa bawat kanyang iniuutos, pera o kayamanang akala mo'y wala ng katapusan, kung sino-sino pang mga magtatari at magsasabong na katulad ni Mang Silvestre na may mga tangang mutya para sa kanilang mga panabong, ang kanilang mga nakasagupa sa sabong, pero ang lahat ay hindi umubra sa mutya ng gabing palaging nasa hita ni Tito Efren. Subalit nagpadala at nagpasilaw sa pera at katanyagan si Tito Efren. Tuluyang inilabas ng kayamanan ang kanyang tunay na pagkatao. Inilantad ng kayamanan ang kanyang masamang hangarin at ang kanyang masamang pagkatao sa bawat perang itinutulong niya kina lolo at lola, kina itay, at maging sa iba pa niyang mga kapatid ay merong kapalit na panunumbat. Hindi na niya iginalang sina lolo at lola, at siya ay nag-asal hari ng mga panahong yon. At ang kanyang ugaling yon ay nalantad sa kanyang mga kaibigan, dahilan upang siya ay iwasan ng mga ito at kalaunay nilayuan ng mga ito. Hindi namin kailangan at hindi namin inaasahang hahantong sa lahat ang ganito, tol. Tol Efren, masyado kang nagpadala at nagpasilaw sa pera at kayamanan at katanyagang panlupa. Ginamit mo ang mutyang yan para sa sarili mong interes, tol. Ang lahat ng bagay, pag iyong inabuso at ginamit sa masama, ay magiging masama din ang ibubunga niyan sa buhay mo. Seryoso at walang bahid ng pagsisinungaling na pagkakasabi sa kanya ng kanyang kaibigang si Gado at kasama ang 4 pa sa kanyang mga tropa. Bago siya ng mga itong iniwan at nagbalak ng wag nang sumama pang muli sa kanya, lalo na sa bawat sabungan. Mga tanga, ako pa ang tatakutin nyo? Kung ayaw nyo sa akin, edi mas lalong ayaw ko sa inyo, mga bweset. Pabulong at naiinis niyang wika habang nakikita niyang papalayo na sa kanya ang 5 niyang mga tropa. Sa yes, hindi lamang sila Mang Nestor na ama ni Gado at ang kanyang mga tropa ang nagpasyang iwanan si Tito Efren, kundi maging ang kanyang mga tauhan sa kanyang magandang mansyon ay nagpasya na rin umalis sa kanya dahil sa palagi at araw-araw silang nakakatikim ng mura at sermon galing kay Tito Efren, at ang tanging mga naiwan ay ang 2 sa kanyang mga alalay na patuloy na nagtitiis sa ugali niya dahil sa matinding pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Efren, naparito ako upang pagsabihan kang bawas-bawasan mo munang magsabong, lalo na ang dumayo sa ibang lugar, dahil mainit ka na sa mga mata ng mga taong nakakakilala sa iyo, at baka kung mapaano ka iyo, may pag-aalalang payo sa kanya ni Boss Calderon noong minsang pinasyalan sa nito sa kanyang sariling tahanan. Ngunit hindi man lang nakinig sa kanya si Tito Efren. Sa halip ay binigyan pa yun ni Tito Efren ng maling interpretasyon.
Walang sino mang tao ang makakaagaw o magpapasindak sa akin, Boss Calderon. Dahil sa oras na ginawa nila yun sa akin, ay sinisiguro kong sila ang paglalamayan. Hambog na pagkakasabi niya kay Boss Calderon. Ha, Efren? Iho, ikaw lang ang inaalala ko. Pero kung ayaw mo makinig, nasa sayo na yan. Sige, at kinakailangan ko nang umalis. Yan lang talaga ang sadya ko dito. Meron kasing balitang dumating sa akin na may mga grupo ng mga taong armado ang gabi-gabing nakamasid sa labas ng bahay mo. Kaya mag-iingat ka, iho. Paalala niya pang muli kay Tito. Bago na ito, tuluyang tumalikod at umalis sa kanya. Ha 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 ha. Kung sa bagay, mas maganda kung masubukan ko ang bisa ng mutyang ito sa tao. Ha ha ha. Gaano kaya ito kalakas? Wika niya sa kanyang sarili at hindi niya binigyang halaga ang mga paalala sa kanya ni Boss Calderon. Don Pacondo, ikaw na lamang ang nag-iisang magsasabong na gustong gusto kong pabagsakin. Gusto kong ipahiya ka sa maraming tao sa paraang tumbasan ko ang mga panabong mo. Hehehehe. Ang mga katagang sambit niya sa kanyang sarili patungkol kay Don Pacondo dahil sa labis-labis ang kanyang inggit na nararamdaman sa tuwing nakikita niya si Don Pacondo. Ngunit hindi siya nito pinapansin sa tuwing sila'y nagkikita nito sa mga sabungang kanilang pinupuntahan na parang nagdadalawang isip itong lumaban sa kanya o pagbigyan si Tito Efren sa nais niyang mangyari. Ha 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 ha. Hindi ko sukat akalaing ang isang tanyaga, matulungin at magsasabong na katulad mo, Don Pacondo, ay umaayaw din pala sa isang hamon. Bakit, Don Pacondo? Nagtataka lang ako kung bakit ayaw mo akong pagbigyan. Wag na wag mong sabihing takot ka lang matalo ng isang magsasabong na katulad ko. Ha, Don Pacondo? Ha 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 ha. Ang lapastangan at nakakainsultong hamon niya kay Don Pacondo noon nang magkataong silang dalawa ay magkita sa isang sabungan. Nakatuon lamang sa kanilang dalawa ang lahat ng paningin ng lahat ng mga tao sa loob at labas ng sabungan at wari. Hinihintay lamang ang magiging sagot ni Don Pacondo sa kanya. Bahagyang natigilan si Don Pacondo at napalunok ng kanyang sariling laway nang marinig niyang walang pag-aalinlangang sinabi yon sa kanya ni Tito Efren. Sigurado ka ba, iyo? Talaga bang gusto mo akong makaharap? O ang aking panabong sa iyong panabong? Dahil kung hindi, ay may oras ka pang umayaw habang hindi ko pa binibitawan ang katagang oo. Dahil iyo, pag sinabi ko yon at pumayag ako sa gusto mong mangyari, ay hindi mo na maaari pang ikansila ang laban. Ang pabalik tanong naman sa kanya ni Don Pacondo, abay oo, nang magkaalaman na, Don Pacondo, kung sino talaga sa ating dalawa ang magaling mag-alaga at bumili ng mga manok na panabong. Sagot ni Tito Efren sa kanya. Sige, payag na ako. Nang marinig ng lahat ang mahinang wikang yon ni Don Pacondo, ay napuno ng hiyawan at sigawan ang lugar ng sabungan na parang sabik na ang lahat sa magaganap na banggaan ng dalawang tanyaga at mga mahuhusay na mga magsasabong na si Tito Efren at Don Pacondo. At dahil sa atat ka na, ay gusto kong bukas na bukas din doon sa inyong lugar tayong dalawa ay magkita at magkatapatan ng ating mga manok na panabong. Tamang-tama, iho. Araw ng linggo bukas. Ayos ba, iho? Ang wika pang muli sa kanya ni Don Pacondo sa mahinang pananalita. Umaliwalas naman ang itsura ni Tito Efren dahil sa kanyang narinig. Pagkarating ni Tito Efren sa kanyang mismong farm,
ay kaagad-agad niyang inilabas sa kulungan ang kanyang panabong na isang abuhin. Matangkad ito at ang tindig ay tindig pang dikdikan. Hindi mas-himas niya ito sa bayuwikang, Ikaw ang pag-asa ko. Sa tulong ng mutyang nasa aking mga kamay, ay ipapahiya ko bukas si Don Facundo. Ha 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 ha. Ang wika niya sa kanyang sarili na parang natitiyak na niyang siya ang magtatagumpay. At nang sumapit na ang itinakdang oras at araw ng kanilang paghaharap sa sabungan, ay napuno ng sigawan ang sabungan. Kahit pa hindi pa man tuluyang nakakarating si Tito Efren sa sabungan na nasa mismong aming lugar kasama ang kanyang dalawang natitirang mga tauhan upang maging kasama sa lahat ng kanyang lakad. Rinig na niyang paulit-ulit na isinisigaw ng lahat ng mga tao sa loob at labas ng sabungan ang pangalan ni Don Facundo. At naging dahilan yon upang mapakunot noo itong si Tito Efren. Nakaramdam na naman siya ng matinding inggit laban kay Don Facundo. Habang bitbit ng isa sa kanyang alalay ang panabong na isang abuhing nakasilid sa kanyang lalagyan, Sir Jess, nang mabalitaan nila Mang Nestor at ng mga tropa ni Tito Efren na si Mang Facundo ang makakabangga sa sabong ni Tito Efren, ay nagpasya na lamang silang lahat na wag nang pumuntang sabungan. Inisip nilang tuluyan nang niyakap ng kahambugan si Tito Efren at kinasangkapan niya ang mutyang galing sa gabi para sa kanyang sariling katanyagan. Pagpasok pa lamang ni Tito Efren sa loob ng sabungan, ay kanya nang nakita si Don Facundo na kasama at kausap ang sentensyador. At kanina pa siya nitong hinihintay doon at nakita niya ang hawak-hawak nitong manok. Isang manok na panabong, isang mayahing pulang-pula, at kumikintab ang pakpak nito sa tuwing nasisikatan ng araw. Bilog na bilog ang medyo maitim na mga mata, ganoon din ang katawan. Ang tindig nito ay hindi magkalayo sa kanyang panabong na isang abuhin. Kung ito'y titingnan, ganoon pa may ngumisi lamang at nagpailing-iling itong si Tito Efren nang makita niya ang nasabing mayahin ni Don Facundo na parabang sinasabi niyang sisiw lang ang mayahin na yan sa kanyang abuhin sa oras na ikabit niya ang mutyang putik na galing sa mutyan ng gabi. Higit sa lahat, sa oras na paliguanan niya ito ng tubig na may langis galing sa binabad niyang mutya ng gabi ang kanyang nasabing abuhin. At katulad ng kinagawian sa loob ng sabungan, naging abalang-abala ang Kristo sa pagkulikta ng mga pera at inumpisahan na ngang lagyan ng tari ang bawat mandirigmang panabong. Si Mang Boy na isang magtatari sa kabilang baryo ang inatasan ni Tito Efren na magtari sa kanyang abuhin. Bago niya ito inisprehan ng tubig na may kaunting langis na galing sa kanyang binabad na mutyang sa gabi na nooy mahigpit nang nakatali sa kanyang kaliwang hita. Pasimple niyang idinikit malapit sa tari at paanan ng abuhin ang sapin o mutyang putik na nakabelot sa palara ng sigarilyo. Bago ito tuluyang tinakpan ni Mang Boy ng kanyang sariling pag-aaring tari. Samantalang sa kabilang panig naman ay ganoon din ang ginawa ni Don Facundo. Meron din siyang mutya o anting-anting na idinikit sa paanan ng kanyang mayahin. Bago ito tuluyang tinalian, pilit na tinutumbasan ni Tito Efren ang pustang ipinupusta ni Don Facundo. At pareho na nilang ipinagharap ang dalawang panabong sa gitnang bahagi ng sabungan. Di na magkamayaw ang mga taong kanina pang naiinip na mag-umpisa na ang sagupaan.
Para sa mga nasabing manok panabong ng dalawang sikat o tanyag na mga magsasabong na si Don Facundo at ang batang-bata na magsasabong na si Tito Efren. Ngunit kapansin-pansin Sir Jess ang isang matandang lalaking nanunood sa magaganap na sabong. Siya, yung matandang lalaking bigla na lamang sumulpot sa gilid ni Tito Efren at ng kanyang mga kasamahan noon. Siya rin yung matandang lalaking ipinagtabuyan ni Tito Efren at sinabi niyang pulubi. Seryoso itong nakatingin at nakaabang sa malapit ng bitawan sa gitna ng ruweda na dalawang manok panabong. Matapos nilang alisin ang kaluban o lalagyan ng tari sa bawat panabong, ay magkasabay na nilang inilapag ni Don Facundo at Tito Efren ang kani-kanilang mga hawak na panabong, at pagkalapag sa lupa ay pareho nilang pinakiramdaman ang bawat kilos ng bawat isa, at makikitang parang bagong paligo ang abuhin dahil sa ginawa ni Tito Efren na pagpahid at pag-spray ng tubig na merong langis na kanyang pinagbabaran ng mutyanang sa gabi. Kumikintab ito dahil na rin marahil sa langis na natili itong nakapusturang parang papasagod, at binabasa nito ang bawat kilos ng mayahin ni Don Facundo, at ganoon din ang ginagawa ng mayahin ni Don Facundo. Kabado na ang lahat ng mga pumusta sa bawat panabog na kanilang piniling pustahan, nang bigla na lamang pumakawala ng palo at pag-atake ang mayahin sa abuhin. Tumalasik ang abuhin ni Tito Efren at para bang hindi maganda ang pagkakabagsak nito dahil medyo nahihirapan pa itong makatayo. Muli pang umatake ang mayahin sa kanya, ngunit kitang-kita ng lahat kung papaano parang tumulas lang ang tarik galing sa mayahin nang ito'y tumama sa dibdib ng abuhin. Nang hinayang ang lahat dahil sa kanilang nakitang yon, kumanti ng palo ang abuhin sa mayahin. Ngunit sumablay ito dahil pag hindi lagpas ang tama ng tari sa katawan ng mayahin, ay pumapailalim pa ito sa taas ng lipad ng mayahin na parang nagmistula na itong ibong mandaragit. Kung titingnan, pagpagsak ng mayahin sa lupa, muli itong pumalo na hindi lang sa isa, dalawa o tatlong beses sa abuhin, kundi mahigit pa sa 8 palo ang kanyang ginawang pagpalo ng tari sa nasabing abuhin ni Tito Efren. Ngunit talagang malinaw pa sa sikat ng araw na nasaksihan ng lahat kung papaanong dumudulas lang ang bawat pagtama ng tari ng mayahin sa bawat parte ng katawan ng abuhin. Napangisi na noon si Tito Efren at sinabi niyang nagkakabisa na ang dalawang mutyang kanyang ikinarga sa kanyang abuhin. Mutya ng sagabing ipinabad sa tubig na may langis, at ang mutya ng putik na nakabelot sa malinis na palarang kanyang ikinabit sa paanan ng manok malapit sa mismong tari. Samantalang panatag lamang at walang kari-ari aksyon ang itsura ni Don Facundo at maging ang kanyang mga kasama, habang nakatitig lamang sa bakbakan ng dalawang manok na nooy. Halos inikot na nila ang buong bahagi ng sabungan sa palitan nila ng pag-atake sa isa't isa, ni hindi man lang kinakabakasan ng pagkabigla ang mga ito, lalong-lalo na si Don Facundo, at parang kanila nang inaasahang ganoon ang magiging eksena. Hanggang sa magkasabay ng lumipad pataas ang dalawang mandirigma at nagpalitan sila ng pagpalo sa ere. Ng puntong yon ay sadyang napakabilis ng kanilang pagpalo sa bawat isa, gigil na gigil, at parang gustong-gusto na nilang tapusin na ang laban.
Pagkabagsak sa lupay, pareho ang mga itong nakalublob at parang hindi na makabangon pa. Kinareho ito at ipinagharap ng sentensyador. Tumuka ang mayahin at gumanti naman doon ang hinihingal na abuhin. Pinitawan silang pareho ng sentensyador sa sahig ng sabungan. Ngunit bigla na lamang tumayo ng napakakisig na parang walang nangyari ang mayahin. Ang mayahin ni Don Pakundo. Ipinagaspas pa nito ng ipinagaspas ang kanyang nagpabaga at namumulang mga bakbak at tumilaok ng tumilaok. Taliwas naman yung Sir Jess sa abuhin ni Tito Efren dahil nananatili itong nasa sahig lamang at paunti-unti nang lumoy-loy sa sahig ang kanyang ulo kasabay ng dahan-dahang pagkalat at pag-agos ng kanyang sariling dugo sa sahig ng sabungang kanyang pinalulugmukan. Panalo ako! Yahoo! Patay na! Patay na ang abuhin niyan! Ha 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 ha! Sigawan at paulit-ulit na sambit ng mga kumusta sa mayahin ni Don Pakundo. At halos matunaw naman sa matinding kahihiyan at walang mapagsiglang pagtataka at pinaghalong gulat at galit ang nararamdaman ni Tito Efren nang mismong makita niya ang mga naglabasang mga bituka galing sa nawasak na parang tinamaan ng bagyo ang tiyan ng kanyang abuhin dahil sa likha ng taring galing sa mayahin. Isang tama lang yun, Sir Jess, sa parting dibdib ng abuhin. Ngunit ang ipinagtaka niya ay para itong binagyo. Gibang-giba ang dibdib nito at halos masasabing iluwanan nito ang lahat ng mga lamang loob ng abuhin. Samantalang ang mayahin naman ay ni isang tama ng tari ay walang halos makita sa kanya. Kahit isang balahibo nito ay wala man lang nalagas, kung kaya't idiniklara na nga ng sentensyador na panalo ang mayahin ni Don Pakundo laban sa abuhin ni Tito Efren. Halos hindi sukat akalain ni Tito Efren kung bakit at papaanong sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mapasa kanya ang mutya ng putik na nakabalot sa mutya ng gabi at ganoon din ang mismong mutya ng gabi ay noon lamang siya natalo sa sabong at sa katulad pa ni Don Pakundo na binalakpasan na niyang tanggalan ng katanyagan at ipahiya sa lahat ng mga tao upang siya lang ang maging kaisa-isahang bantog o tanyag at maging kilabot ng lahat ng mga magsasabong. Lakos ka na, Efren! Ha 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 ha! Oo nga, Efren! Wala kang sinabi sa panabong ni Don Pakundo! Ha 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 ha! Talunan ka, Efren! Ha 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 ha! Ang dinig niya pang pasigaw na pang-alipusta at panunuya sa kanya ng mga taong pumusta sa mayahin ni Don Pakundo. Nagdagdag pa yun ng kanyang galit at nagpainit sa kanyang ulo. Nagpalingalinga siya sa paligid ng sabungan at mabilis na hinagilap ng kanyang mga mata kung sino at kung nasaan ang nagmamay-ari ng boses na yon. At nang makita niya ito mabilis niyang binitawan ang kanyang hawak na walang buhay na abuhin at ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang dalawang kamay habang mabilis siyang naglalakad papalapit sa tatlong taong yon. Nabahala ang lahat ng mga tao doon dahil sa magaganap na tensyon o komosyon. Tinangkapasa na siyang pigilan ng ilan sa mga taong naroon, ngunit hindi nila ito magawa-gawa dahil dumudulas lang ang kanilang mga kamay sa bawat parte ng katawan ni Tito Efren, kung kaya't hindi na nga nila napigilan pa ang nagngingit-ngit at pikon na si Tito Efren. Kinamuti niya ng suntok isa-isa ang tatlong yon. Nagbalak pa sana ang mga itong gumanti ng suntok sa kanya, ngunit dumudulas lang ang bawat kamaong kanilang pinapakawalan
sa tuwing dumadampi sa kanyang pisngi ang mga ito. Ginulpi niya ng ginulpi ang mga ito, pinagsisisi pa. Sinipaan niya ng sinipaan sa buong katawan, maging sa ulo. Nagtakbuhan na, paalis ng sabungan ang ilan sa mga taong nasa sabungan dahil sa talagang hindi nila mahawakan ng buo. Upang kanilang pigilan si Tito Efren, hinampas na rin siya ng tubo at kahoy ng iba sa mga kasamahan ng 3 taong kanyang ginulpi. Ngunit nauwi lamang sa wala ang lahat dahil ang mga nasabing tubo at 2x2 ay tunay ngang dumadapis lang sa katawan ni Tito Efren hanggang sa bigla na lamang merong umalingaw-ngaw na 3 magkakasunod-sunod na putok ng baril. Sa tunog noon ay galing yun sa kalibre 48 at pag-aari ni Kapitan Ingo. 3 warning shot ang kanyang pinakawalan sa ere ng oras na yon upang tumigil si Tito Efren, ngunit ngumisi lamang sa kanya ang nag-aamok at parang demonyo na kung titingnan na si Tito Efren. Pag hindi mo itigil yan, Efren, ay mapipilitan akong iputok sa katawan mo ang baril nito. Paninindak sa kanya ni Kapitan Ingo, samantalang nananatiling nakatayo lamang sa kanyang kinatatayuan sa gilid ng ruweda ang tahimik na nakamasid sa kanyang si Don Pacondo at ang kanyang 4 na mga tauhang kasakasama. Tumalikod na rin at tumakas na ang 2 alalay ni Tito Efren at iniwan si Tito Efren sa sabungan. Bakit di mo gawin ang sinasabi mong yan, Kap? Sige, gawin mo. Dahil kung hindi, ay sa'yo ko ipuputok ang bala ng baril na yan. Ha 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 ha. Tulian mo, Kap, at malapit na ako sa'yo. Ha 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 ha. Ang nagmistulang baliw at nawawala na sa kanyang katinoang sambit ni Tito Efren habang papalapit na ito sa kinatatayuan ni Kapitan Ingo. Iniwan niyang wala ng malay ang 3 taong kanyang ginulpi. At ang nangyaring yun, Sir Diez, sa sabungan ay nakarating sa kaalaman nila Itay Gaudi, Lolo Faustin, at maging sa kanilang mga kapatid at mga pinsan, lalong-lalo na sa kanyang mga tropa at inamang Nestor dahil sa mga taong galing sa sabungan. Nako, Gaudi anak, dalian mo at baka mapahamak ang kapatid mo. Di ba't kaarawan niya ngayon? Anak, Gaudi, tayo na! Hala po, sige po Itay, talo na. Sasama rin ang iba ko pang mga utol. Sagot ni Itay kay Lolo at pasimple kaming mga magpipinsan na sumunod sa kanila papuntang sabungan. At nasa hulihan kami nila Tito at Lolo noon, kung kaya't hindi nila kami napansin dahil sa nagmamadali ang mga ito na makarating sa sabungan. Samantalang, ayaw mong makinig, ha? Sige, self-defense ka nga. Didipinsahan ko lang ang sarili ko. Imbis na ako ang mapatay mo, ay uunahin kita. 3 putok ng hawak ng kanyang kalibre 48 ang ipinatama ni Kapitan Ingo sa katawan ni Tito Efren. Subalit, nauwi lamang sa wala ang lahat dahil kagaya ng nauna, dumaplis lang at lumihis ang bala ng baril sa katawan ni Tito Efren. Ano? Totoo nga, meron kang tangang mutya ng sagabi. Totoo pala ang usap-usapan tungkol sa'yo. Hintakotang pagkakabigkas ng nanginginig na si Kapitan Ingo. Ha 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 ha. O Kap, kaya handa mo na ang sarili mo dahil pipilipitin ko ang ulo mo at ihaharap ko sa likuran mo. Ha 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 ha. Hindi lang yun, Kap.
hihilahin ko palabas ang mabaho at mahaba mong dila. Ha 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 ha. At habang papalapit na sa kanya, si Tito Efren ay bigla na lamang may sumulpot sa labas ng sabungan. Di kalayuan sa kinaroroonan nila Tito Efren at Kapitan Ingo na 5 mga kalalakihang pare-parehong mga nakasuot ng kupas na long sleeve at pantalong. Sinaunang maong may mga suot na salakot at bahagya pang nahaharangan ng salakot ang kanilang mga hitsura. May mga bitbit na tig-iisang bayong na lalagyan ng manok panabong. Kitang-kita ni Kapitan Ingo at Tito Efren kung papaanong sabay-sabay ang mga itong dinukot at inilabas sa loob ng kanilang mga bayong. Ang kanilang mga dalang medyo may kahaba ang baril, isang puse at iniumang kay Tito Efren. At huli na si Rubies nang makarating kaming lahat sa sabungan, maging sinamang Nestor, ang kanyang mga kumpare at mga kapatid, at maging sinagado ang kanyang mga trupa at si Boss Calderon upang sana'y pakiusapan si Tito Efren dahil si Rubies amin ang nakitang tinatagtad na ng bala ng baril galing sa mga rebeldeng pinamumunuan ni Commander Aragon alias Commander Lawin, ang isang pinuno ng mga rebelde noon sa amin na binigyan ng mutyang galing sa kukunang Lawin, Sir Jess. At sa lahat po ng nakikinig sa inyo pong channel ngayon, ang buong katotohanan po at hiwaga o maging alamat tungkol kay Commander Lawin ay sa susunod ko na po ipapadala sa inyong email upang maisa-ere din sa inyo pong channel. At para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ni Sir Jess na nakikinig ngayon, ay inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe upang patuloy niyong mapakinggan ang mga kwentong sabong at mutyang ibabahagi ko sa kanyang channel. Balik na po tayo sa ating kwento. At ang mutyang ipinagkaloob kay Commander Aragon alias Commander Lawin ay ginagamit niya para sa mga taong lumalabag sa batas at umaabuso sa kanyang kapangyarihang taglay. At isa na nga doon ang inireklamo sa kanya ng isa sa kanilang mga kabaryo na si Tito Efren. Kinapaka pa ni Lolo ang hita ni Tito Efren. Sinuri niya kung naandun pa ba ang mutyang gabi, subalit tanging tela na nakatali lamang ng mahigpit sa kanyang hita ang kanyang nakita. Subalit ang maliit na mutyang bato nakahugis ng bunga ng sagabi ay wala na doon. Nagtataka sila kung saan napunta yon, ngunit sinagot sila ni Don Pacondo habang ito'y papalapit na sa kanila at himas-himas ang panabong na isang mayahin. Ang mutyang sagabi na nasa kanya ay tuluyan ng binawi ng engkantong nagbigay noon sa kanya at ipinagkatiwala yun sa kanya. Matapos na ito ay makontra o magapi ng 2 mutya. Mahinahong paliwanag sa kanila ni Don Pacondo. Ano pong ibig mong sabihin, Don Pacondo? Tanong ni Itay Gaudi sa kanya. Ang mutyang yon na ginamit niya para lamang sa kanya upang manatili siyang tanyag ay paunti-unti nang nawawala ng bisa, lalo na nang ginamit ko ang aking mutyang nakuha ko sa alon noong kasagsagan ng bagyo sa aming baryo, at binatilyo pa lamang ako noon at ginamit ko yun kanina sa mayahing ito laban sa abuhin niyang kargado ng mutyang galing sa gabi. Nagkaroon pa yun kanina ng bisa dahil dumudulas lang sa katawan niya ang lahat ng mga bala ng baril. Subalit nang muli itong kinontra ni Commander Lawin sa ikalawang pagkakataon, ay tuluyan na itong
binawi ng engkantong nagbigay sa kanya. Mang Faustin, yan po ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong makabangga ang inyong anak sa larangan ng sabong. Dahil ang mutyang dala ko mula noon hanggang sa ngayon ay isa rin sa mutyang kukontra o gagapi sa bisa ng mutyang sa gabi. Patawad po, Mang Faustin, hindi ko inaasahang hahantong sa ganito ang lahat. Hindi ko sukat akalaing magwawala siya at magagawa niya pang manakit ng tao. Mahabang pagkakasalaysay ni Don Facundo kay Lolo Faustin. Pagkatapos ay tumalikod na ang mga ito sa kanila at nagpaalam. Subalit, nga pala, Nestor, naaalala niyo pa ba ang matandang lalaking ipinagtabuyan ni Efren sa sabungan sa inyong mismong lugar? Sumagot naman sa kanya si Mang Nestor at sinabi niyang naaalala pa niya ang lahat ng iyon. Siya, ang engkantong totoong nagmamay-ari ng mutyang na kay Efren. Sir Jess, ibinurol at inilibing si Tito Efren na tanging kami-kami lang din na kanyang pamilya at ang kanyang mga tropa, sina Don Facundo, Mang Nestor at Boss Calderon, ang naghatid sa kanyang huling himlayan dahil halos lahat ng mga taong nakakakilala sa kanya ay matindi ang galit at inis kay Tito Efren. At dito po, Sir Jess, tuluyang nagwawakas ang ating kwento tungkol sa buhay ni Tito Efren, ang kanyang buhay patungkol sa mutya ng sagabi at kung ano ang dalawang mutyang gumapi at kumontra sa kanyang mutyang sagabi. Sana po ay nagustuhan ng inyo pong mga tagapakinig, Sir Jess, at hindi lamang yon. Higit sa lahat, ay meron tayong mapulot na mga aral tungkol sa kwentong pinamagatang ang mutyang tumalo sa mutya ng sagabi. Tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayaring kailanmay hindi kayang ipaliwanag ni numan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong pangkababalaghan, mga buong kwentong pangkababalaghan. Sana po'y nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa ating channel Kababalaghan PH. Huwag po kayong mahiya, wala pong bayad yan. Pero kung gusto niyo bayaran, nasa inyo na po yan. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po ang ating susunod na inihandang mga bagong kwento, mga buong kwentong pangkababalaghan, partikular na sa sabong at sa mga agim at mutya at kung ano-ano pang mga misteryo ng ating mundo. Maraming salamat pong muli at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.